Sa pagtigil ng operasyon ng ABS-CBN, maraming tanong at pag-aalinlangan ang umusbong mula sa mga manonood at taga-suporta ng isa sa pinakakilalang network sa Pilipinas. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay naging usapin ng malaking kontrobersya at nag-udyok ng iba't ibang opinyon mula sa publiko. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit ito naganap. Isa, franchise renewal issues. Ang isang pangunahing sanhi ng pagsasara ng ABS-CBN ay ang hindi pag-apruba ng Kongreso sa kanilang franchise renewal. Ang prangkisang ipinagkaloob sa ABS-CBN ay nagtapos noong Mayo 2020 at sa kabila ng kanilang pagsusumikap na muling makuha ito, hindi ito naaprubahan ng Kongreso. Ang isyu ng franchise renewal ay naging sentro ng politikal na diskusyon at nagdulot ng mga pagkakaalit sa loob at labas ng lehislatura. 2. Allegations of bias. Isa pang pangunahing dahilan ay ang mga akusasyon ng hindi patas na pag-uulat at biased reporting. May ilang opisyal at personalidad sa gobyerno na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa ilang programa ng ABS-CBN, partikular sa news division nito. Ang mga paratang na ito ay nag-ambag sa mga pagtutol sa franchise renewal. 3. Legal battles. Ang ABS-CBN ay nahaharap din sa iba't ibang mga kaso at issue sa korte. Kasama dito ang quo warranto petition na isinampa laban sa kanila sa Korte Suprema na naglalayong ipawalang bisa ang kanilang prangkisa. Ang mga legal na alitan na ito ay nagdagdag ng labis na pressure sa network. 4. Pandemic impact. Ang epekto ng COVID-19 pandemic sa industriya ng media ay isa ring hindi maitatangging dahilan. Ang pagbaba ng kita at pagbawas ng kita mula sa advertising ay nagbigay ng dagdag na hamon sa operasyon ng ABS-CBN. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay nag-iwan ng malaking puwang sa media landscape ng Pilipinas, at ito ay naging sentro ng malalim na usapan ukol sa kalayaan sa pamamahayag at mga isyu ng politika. Ang kaganapang ito ay nagbukas ng pagmumuni-muni hinggil sa ugnayan ng media at politika sa bansa.